Kuya, good evening. Survey lang ako. No? Para sa'yo, sino yung pinaka the best na president ng Pilipinas? Wala nang iba, si Tatay Digong. Hindi Bakit lang po? siya pinaka the best dahil mararamdaman mo yung ginawa niya at saka makikita mo ang ginagawa niya. Within 6 years lang, pero ang laki ng binago niya sa Pilipinas. Tapos ngayon balik na naman tayo sa square one. Yung mga dating gawin ng mga traditional politician lumaganap na naman. Ngayon hindi ko naman sinasabing si Tatay Digong isa pulikaw. Pero makikita mo yung serbisyo na totoo talaga. Hindi yung katulad ng mga traditional politician na puro ngawa lang sila. Propaganda, pakita sila na ganito, ganyan sila. Pero ang ano ko nga kay Tatay Digong is a living hero. Living hero at saka yung legend niya siya sa akin Bira lang ako humahanga ng mga politician dahil alam ko naman ugali ng mga politician sa atin. Bira ako humahanga sa kanila. Pero sa kay Tatay Digong, nakikita ko talaga. So tapos ganun lang ang gagawin nila kay hindi nila nakikita yung mga krimen na ginawa ng mga drug addict, mga drug lord. Tapos ginawa lang niya yung dapat gawin para sa Pilipinas. Dapat nga yung unity nga nila. O kaya napudol si Sara dahil ang slogan is unity and continuity. Tingnan mo, 80% ang nawalang budget sa infra, sa DOTR. Ngayon binalita na naman ngayon na hanap daw si Bongbong ng paraan na huli na. Andyan yung budget dapat illegal na budget tapos palusot na lang Dapat nga matansik na yan Wala siya Kaya sabi ko sa'yo, minsan lang ako humahanga ng isang politiko dahil alam naman natin yung politiko sa atin. Pero kay Tatay Digong, siya yung pinaka-the best. Kung mayroon mang other word na more than sa the best, siya na yun. Pero sinakripisyo niya yung sarili niya, wala siyang pakialam, sinasakasaan niya lahat ng mga para lang maibigay sa Pilipinas. Naramdaman natin, naramdaman mo, di ba? Ramdam ko. Dati ako OFW sa panahon ng nung mga 90s at saka late 90s, pero grabe ang hirap doon sa pag-asikaso sa OFW. Ngayon lang, wala na ako, retired na ako sa overseas, sa OFW, pero natutuwa ako dahil ang mga next generation ng mga OFW ay naranasan nila yung ginawa ni Tatay Digong. Yun ang siguro kung ang pagpapasalamat ay hindi sapat Hindi sapat. So kung ano man yung na ni Tatay Digong sa ICT, although i-support ako ang buong pamilya ko. Solo na ako nagpunta rito dahil gusto kong suportahan si Tatay Digong. Kasi itong appearance ko dito, ipabalita ko rin sa aming pamilya, sa clan namin, sa GC. Actually, taga Mindanao ako. Taga Surigao. Siyempre, napag-asawa lang ako ng bulakit niya. So, dito na ako. Dito na yung mga anak ko. Dito na ako sa trabaho. So, siyempre, retired na ako. Kumbaga, ambag ko na lang yung presensya ko dito para suportahan si Tatay Digong. Hindi naman dapat personal na si Tatay Digong yung suportahan, yung nagawa niya, yung dineliver niya sa 6 years siya. 6 years lang siya, pero nakikita mo yung lahat, yung build niya is very successful. O ngayon, tingnan mo yung budget sa atin sa infra, wala. Pero mo yung dinivert niya na inutang sa Korea, saan nila? Dinala nila sa ibang project. Tapos yung itong ayuda
Ha? Meron mo yung pinaglaban nila sa PDP laban, sila Big Rodriguez at sa mga ibang mga kasamahan nila, yung sa BICAM. Ha? Pinaghirapan nila yan dahil 241 billion na nawala. So, PhilHealth pa. Ha? Magkano yung 68 billion kinuha sa PhilHealth at saka zero budget pa. So paano naman yung mga katulad nating mahirap na hindi, yung iba nga hindi nakakarating na ospital eh. Ngayon, natuklasan na ang PhilHealth pala maraming benepisyo kahit ang konsulta ay mayroong ang libreng konsulta, pero anong ginawa nila? Saka hindi naman sa akin, hindi naman personal yung ko sa kasi yung ambag na to, kahit simple lang ambag natin sa bawat isa, iambag natin sa gobyerno, iambag natin sa lipunan, yung future generation ang makaka-benefits dito eh. Paano yan? Continuity, kaya si Sara nabudol dahil, si VP Sara nabudol dahil unity and continuity. Ha? Paano? Back to zero tayo dahil alam mo naman yung mga, ayaw ko namang magbanggit ng mga politiko na dahil alam na natin yung mga traditional politician. So ako, pagmamalaki ko ng both straight PDP laban. Regardless kung sino sila. Dahil numbers game ang kailangan dito. Hindi yung kasi ganito, si ganyan. Meron mo yung kaya talagang gusto lang ipatumba ang political career nila mga Duterte tumba dahil wala silang panalo, lalo na itong nangyari ngayon, wala silang panalo. Kaya kahit sino man yung grupo dyan, pag mawala si Sara sa eksena, si VP Sara sa eksena, wala na sila. Ngayon paano? Ilang dekada na naman nating magsimula muli? Ilang dekada uli magsimula? Ha? Grabe. So, ambag ko na lang to. Kahit ako lang, wala akong grupo. Ang presensya ko lang na malaking bagay na sa akin yan. Whatever anong mangyari kay Tatay Digong doon sa alam kong hindi nila pabayaan paglaban nila. Hindi para sa pamilya ng 30. Para sa bayan natin. Yun ang doon. Yun ang logic doon. So, kung may mensahe kayo kay Tatay Digong, kay dating Pangulong Ferdinand P. Marcos, ano po yung mensahe? Ang mensahe ko, huwag na siya patumpik-tumpik, umalis na siya sa palasyo. Para makapanibagong panimula. Nagkataon lang, si VP Sara yung kasunod eh. So wala tayong magagawa noon eh. Si VP Sara ang kasunod. Hindi ko sinasabing huli ka ang mga pamilya Duterte family. Pero sa aking opinion, hindi very obvious naman yung mga resulta na ginawa nila. Kasi ang marami sa ating mga politiko, pag ang slogan nila, serbisyo sa bayan. Pero hindi ko nakita kasi ng serbisyo sa bayan. Siyempre, employees, mga businessman sila eh. Paano tayo? Pero mo yung, ang pamilya ng asawa ko, baka loyalista talaga. Marcos loyalist. Kaya pinag-usapan ako noong eleksyon na hindi, kasi ang plano ko talaga dahil masama yung loob ko eh. Minsan nagtatampo na nga ako kay VP Sara, bakit binigyan niya yung mga tao na napakataas ang claimor na dapat siya sumunod sa kanyang tatay para ang continuity. Yun ang doon. Ngayon, sabi ng misis ko, mo na lang si Bongbong Marcos dahil yung baka masalisihan, dayain. Sinabi ko lang kay misis na oo, pero hindi ko talagang pinakante ko dahil masama ang loob ako. May college day sa Surigao, taga Surigao del Norte ako. Isa rin akong aktivista. Aktivista ako. Marami ako naranasan ng rally. Sa panahon nung pinaslang si Ninoy natin, very active ako. Kasi 17 to 18 years old ako nung time na yun. Ang yung mga anak ko nga, medyo makabayan, sabi ko,
yung anak ko, lalo na yung anak ko nag-aaral sa scholar ng DOST. Sabi ko, laylo ka dahil baka ma-recruit ka tapos papariwara ka lang. Samantala sa akin, sa kategory sa pagiging makabayan ka, noon sa panahon siguro 80s, 90s, ang makabayan is totally leftist ka. Leftist talaga ako noon. Bilang estudyante ako noon. Pero ngayon, ma-identify o ma-define ko ang makabayan is mayroon ding rightness dahil makabayan ka para sa bayan. Hindi para doon sa Ako, sa pag-aaral ko sa Surigao del Norte, engineering pinag-aaralan ko, pero drop out ako dahil grabing kahirapan, nagtatrabaho pa lang ako. Ngayon, hindi naman din dahilan dahil mahirap, di ka makatapos. So, yun din ang mali ko dahil hindi ako nag-pursige. So, mahirap lang nagtrabaho na lang hanggang nakapag-asawa. So, wala na. So, natutuwa ako sa mga anak ko na mga scholar sila pagtapos kaya pinipigilan ko sila na magsali-sali sa mga makabayan na puno na ganito ganyan. Pwede ka naman makabayan pero patriotic ba? Patriot ka sa ating bansa. Isa lang ako, isang boto ko. Isang simpleng pagboto ko. Malaking bagay 'yon, babaguhin 'yon. Ngayon paano tayo ngayon? Square one ulit. Balik to zero. To zero talaga. Ngayon, hindi ako matatakot sabihin ko si Marcos Barang, umalis na siya sa mga kanya. Kasi lalong maghihirap ang ating bansa. Baka magtanong kayo na, hindi ka ako natatakot. Ba't matatakot ako? Ha? Di ba may freedom of speech tayo? Okay, nabalitaan ko kanina. Babalik daw yung G7. Babalik daw yung mga hanapan daw ng paraan. Huli na. Kasi yung pinirmahan niya GE, imposible namang hindi niya mabasahin yun. Ha? Yung mga blanco. Ngayon na. Yung darating na oral argument sa Supreme Court. Bakit hindi? Idalagdag na yun, hanapan ng paraan. Samantalang ang yun yung legal na pamamaraan pag ng budget. So, very ironic ang nangyari ito. Pero anong opinion nyo na parang pinapatahimik na yung mga vlogger? Parang sinabi na kakasuhan daw. Matagal na yan eh. Matagal na. Ako, lantaran nilong sabihin yung namin, yung sa Surigao, yung congressman namin, si Isbarters. Ha? Siya diba? Siya yung talaga na fake news ng mga vloggers. Hindi naman sila nga hindi makadefine kung ano talaga totoong definition ng fake news. So, grabe. Kaya hindi ako matatakot magsalita. Ulong dito. Anong opinion nyo naman sa pilitan na paghuli ko kay... Maling-mali naman talaga yun. Talagang kidnap ang noon. Dahil biro mo, hindi sa due process lang, hindi nila binigyan. Pati mga abogado hindi makapasok. Nagmamadali sila. Yung TRO. Hindi man lang, may mga 10 hours o 12 hours ba? Bago lumipad, wala eh. Grabe. At marami namang mga legal basis. Even doon sa yung article of sa ICC na paano dalhin o paano dalhin yung may warrant of arrest. Dapat dadaan ng legal court. Extradition. Kung ano pang mga hindi ko kabisado lahat pero sa aking simpleng pag-isip naintindihan ko na mali yung ginagawa nila. Sir, kung nanonood po si General Torre, ano po yung masasabi niyo? Si General Torre, ang totoo lang, kaya si General Torre, nag-ambisyon yan sa pag-isip PNP. Lahat ng inuutos sa kanya, kahit labag na sa batas, gagawin niya. Alright, thank you, Tay. Gagawin niya. Salamat po, Tay. Thank you. Thank you po, Tay.